Pwede bang pakasalan mo ang anak ni Mr. Cheng? Po? Mom? Napaiwas ng tingin si Joy sa kanyang ina. Hindi niya akalain na ito palang hihilingin ng kanyang ina. Anak, you know how rich Cheng family is. Silang makakatulong sa atin para makabangon ang kumpanya natin. I can't lose our business. Alam mo kung gaano ko pinaghirapan ito. Dahil ito rin ang nagtaguyod sa atin. Simula nang iwan tayo ng ama ninyo ni Brian, nakita mo naman kung gaano ako naghirap para lang pagtapusin ko kayo ng pag-aaral. Anak, please. Hinawakan niya ang kamay ni Joy. Dahilan para mapaangat ng tingin si Joy sa kanyang ina. Mapait siyang napangiti at dahan-dahang tumango sa kanyang ina kahit na tumututol ang kanyang puso. Maraming salamat, anak. Sinisigurado ko sa iyo, napakabait ng anak ni Mr. Cheng. Gwapo rin yon. At malamang sa malamang, mabilis lang kayo magkakadevelopan. Biro pa ng kanyang ina. Peking tawa na lang ang naisagot ni Joy sa sinabi ng kanyang mahal na ina. Ilang sandali pa itumunog na ang telepono nito. Sandali lang anak ha, may tumatawag. Wait, Mom. Aalis na rin po sana ako eh. Pupuntahan ko po si Hana. Ganon ba? Sure, go ahead. Mag-enjoy kayo at ibadito mo sa kanya na magiging Mrs. Cheng ka na. Napayo ko si Joy at sinot ang kanyang high heels. Nanghihina siyang lumabas ng kanilang bahay at nagpahatid sa kanyang personal driver patungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Hana? Sigaw ni Joy sabay katok sa pinto ng bahay ni Hana. Joy! Malapad ng ngiti ang isinalubong sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. College best friends ang dalawa at ngayon ay may asawa na si Hana. Buti naman napadalaw ka ulit. Pasensya na ha, hindi kasi ako makalabas ng bahay eh. Napaka-istrikto kasi ng asawa ko. Buntis kasi ako kaya yun. Alam mo na, protective. Kamusta pala ang baby? May gender na ba? Tanong ni Joy. Wala pa. Next month pa malalaman. Upo ka muna. Anong gusto mo? Juice? Wine. May halong buntong hininga ang pagkakasabi ni Joy. Dahilan para mahalata ni Hana na problemado ang kanyang kaibigan. Agad niyang niyakap si Joy. Kasabay noon ang pagtulo ng mga luha niya. Bes, si Mami kasi. Anong nangyari? Makikinig ako sa'yo. Magkwento ka. Hinimas ni Hana ang likod ni Joy. Gusto niya kasi akong ipakasal sa anak nung business partner niyang si Mr. Cheng. Ni hindi ko nga kilala yon. At alam mo namang ayokong mag-asawa. Kahit nga nobyo wala ako. Ano? Bakit ka naman pumayag? Hindi ba alam ni tita na trauma ka sa mga lalaki? Dahil sa dad mo? Napailing si Joy. Sabay po na sa kanyang mga luha. Hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa sa amin ni dad. Kung paano niya saktan si mami. Basagin lahat ng gamit sa bahay. Mambabae at pagbuhatan kami ng kamay ni kuya. Iniwan niya kami para sa babae niya. Nakita ko kung gaano siya kawalang hiya, Hana. Pakiramdam ko, lahat ng lalaki kagaya lang ni Dad. I was just 10 years old that time. Pero Hana, dahil din doon, hindi ko magawang tanggihan si Mami. Ang hirap humindi sa kanya. Paano yan ngayon? Napakahirap namang magpakasal sa taong hindi mo pa kilala ng lubusan. Pero malay mo, iba siya sa inaakala mo. Baka naman, mabait yung lalaki. Subukan mo munang kilalanin. Ayoko nga. Ayoko magpakasal. Ayoko sa mga lalaki. Alam mo yun. Mas gugustuhin ko pang maging single habang buhay. Kaysa naman matulad ako kay Mami. Nagpakasal sa maling lalaki. Sa maling tao. Sa kagaya ni Dad.
Tinapik ni Hana ang kanyang kaibigan. Ikukuha lang kita ng cookies. Sakto. May binig ako kanina. Buksan mo na ang TV. Mag-chill na lang tayo para kahit papaano, mabawasan ang sama ng loob mo. Sabi ni Hana at tumayo. Thank you, Bess. Lumipas ang ilang araw at isinama si Joy ng kanyang ina sa isang business trip. Ang araw din na yon ang unang beses niyang makilalang lalaking mapapangasawa niya. Namamangha si Joy sa laki ng hotel na tutuluyan nilang mag-ina. Wow! Ang ganda naman ng interior. Bati ni Joy sa hotel. This is Mr. Cheng's property. Napakarami pa nilang hotel sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Mayabang ang tono ng boses ng kanyang ina. Napatango na lang si Joy at tumungo na sa kanilang silid. Magkatabi lang ang room nila ng kanyang ina. Nahiga naman si Joy sa kanyang kama, ngunit ilang sandali lang ay nakaramdam siya ng gutom. Naisipan niyang pumunta sa rooftop kung saan may restaurant at swimming pool. Habang kumukuha ng pagkain si Joy, ay isang matangkad na lalaki ang sumagi sa kanyang braso, dahilan para matapon sa kanyang damit ang pagkain na hawak niya. I'm sorry, sabit ng lalaki at dali-daling binigyan ng tissue si Joy. Ang luwang-luwang ng daan, dito ka sumisiksik, iritabling sabi ni Joy. I said I'm sorry, it was an accident. Baritono ang boses nito at tila ba galit pa. Kaya napaangat ang tingin ni Joy. Isang gwapong lalaki ang tumambad sa kanya. Napairap lang si Joy dito, habang may mga writer naman ang tumulong sa kanya upang ligpitin ang natapong pagkain. Kasalanan mo to eh. Look how ruined my dress is. Alam mo ba kung anong presyo nito? Sigaw ni Joy. I don't care kung magkano pa yan, miss. I can buy you hundreds of that. Mayabang na sabi ng lalaki. Sabay talikod. Sisigaw pa sana si Joy, ngunit nakita niya ang kanyang ina na patakbong papalapit sa kanya. Joy, what happened? Nandito na ang anak ni Mr. Cheng. Hinahanap kita sa room mo pero wala ka, sabi ng kanyang ina. Nagugutom po ako. Kaso may buwisit na sumagi sa akin. Kaya ayan, natapunan ng damit ko. Hindi pa nga ako nakakakain eh. Inis na sagot ni Joy. Mrs. Ponce, isang Chinese na matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Mr. Cheng, it's nice to see you again. Is she your daughter? Tinuro niya si Joy. Yes, she's Joy. Hello po. Napayo ko si Joy. Very beautiful. My son is waiting for us. Let's go and have dinner together. Napangiti sila kay Mr. Cheng at agad na sumunod dito. Napahinto naman si Joy sa kanyang paglalakad nang makitang umupo si Mr. Cheng sa tabi ng lalaking nakasagutan niya kanina. This is my son, Liam Cheng. Napalunok ng sariling laway si Joy. Nagtama ang kanilang mga mata at kitang-kita ang pagsalubong ng mga kilay ni Liam kay Joy. Joy, greet him. Come on. Bulong ng kanyang ina. Hi. I'm Joy Ponce. It's nice to meet you. Inilahad ni Joy ang kanyang kamay. Nice to meet you, Joy. What a memorable first meet. Pilyong sabi ni Liam, sabay ngisi. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Joy. Enough shaking my hand. Inis na sabi ni Joy dahil naramdaman niya ang sakit ng mga daliri niya. Sinamaan niya ng tingin si Liam. Joy, did you two already meet? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Yes, Mom. Siya yung buwisit na nakatapon ng pagkain ko kanina. My gosh, anak. Is there something wrong, Mrs. Ponce? Tanong ni Mr. Cheng. No, sir. Nothing's wrong.
Where's Mrs. Cheng? Is she coming? Ah, yes. She's in the bathroom. Let's wait for her. Napabuntong hininga si Joy at muling napatingin kay Liam na ngayon ay abala naman sa kanyang cellphone. Bakit naman kaya pumayag ang asungot na to na magpakasal sa akin? Bulong ni Joy sa kanyang isipan. Mabilis siyang napaiwas ng tingin dahil muntik na siyang mahuli ni Liam na tinititigan niya ang binata. Sabay-sabay silang naupo sa harapan ng malaking lamesa. Isa-isang nilagay ng mga waiters ang mga pagkain sa kanilang harapan. Pilit namang pinupunasan ni Joy ang damit niyang nadumihan kani-kanina lang. Joy, huwag ka namang bumusangot dyan. Please lang. Show your smile to them. Bulong ng kanyang ina. Binitiwan ni Joy ang tissue at ngumiti sa ama ni Liam. Nang bigla namang dumating ang ina nito, nagulat si Joy nang yakapin pa siya ng ina ni Liam sa galak. Finally, pumayag ka rin na magpakasal sa napakapogi kong anak. Nalaki ang mga mata ni Joy. Hindi ka magsisisi sa mamanugangin mo, Mrs. Cheng. Sabad naman ng ina ni Joy. I'm so happy. Napakagandang bata ba naman ng anak mo, Mrs. Ponce? Napag-alaman ni Joy na Pilipino pala ang ina ni Liam. Ngunit lahing Chinese naman ang ama nito. Hindi nakakapagtaka ang magandang combination dahil para maging gwapo si Liam. Let's eat. Sorry na late ako. I went to the bathroom kasi. Napayo ko si Joy. Pilit siyang kumain. Kahit pakiramdam niya ay maluluwa na niya ang mga masasarap na pagkain kaharap niya. Walang imik si Joy hanggang matapos ang kanilang dinner. I suggest the both of you start dating. What if ilibot mo si Joy sa mall, museum, or some parks? Have small talks para naman maging komportable na kayo sa isa't isa. Sabi pa ni Mrs. Cheng. Napatingin si Joy kay Liam. Sure, Mom. I will. Saad ni Liam, sabay ngiti kay Joy. That's great. Oh, paano? Mauna na kami sa room. Let's see each other tomorrow ulit. Balae? Masayang sabi pa ng ina ni Joy. Tumalikod si Joy at nauna nang pumasok sa elevator. Kitang-kita niya ang galak sa mukha ng kanyang ina. Joy, please, put yourself together. Just act that you're happy. Huwag mo naman akong ipahiya kay Mr. and Mrs. Cheng. Sermon ng kanyang ina. Oras na sumara ang pinto ng elevator. Mom, anak, ito lang ang hinihiling ko sa'yo. I know, mahirap tanggapin pero kailangan mo rin ito para sigurado akong maayos ang future mo. Hinawakan ng kanyang ina ang pisngi nito. Napatango na lamang si Joy at lumabas na sila ng elevator patungo sa silid ng kanilang tutulugan. Buong gabing hindi makapag-isip ng maayos si Joy. May parte sa kanya na gusto niyang tumanggi na lamang, ngunit hindi niya yun kayang gawin sa kanyang ina. Kinabukasan, hindi nakasabay mag-almusal si Joy sa kanyang ina dahil sumama ang pakiramdam nito. Sobrang sakit ng kanyang ulo dahil hindi ito nakatulog. Mag-isa siya sa kanyang silid at magdamag nakahiga lamang sa kama nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Come in, sabi niya. Buong akala niya ay maintenance ng hotel ang papasok ngunit laking gulat niya nang makita si Liam. Napatakip siya ng mukha. Dahil nadatnan siya ni Liam na wala man lang kaayos-ayos, na hindi man lang nakapagsuklay ng kanyang buhok. Good morning, bati ni Liam. May dala itong tray ng pagkain. Anong ginagawa mo dito? My mother told me na dalhan kita ng pagkain. And she even bought a medicine for you. Masama raw kasi ang pakiramdam mo. Sagot ng binata. Napatango si Joy. Sorry about kahapon. Hindi ko na ulitin yung pagmamaldita ko sa'yo. Sambit pa ng dalaga. That's fine. Kumain ka na and take your meds. If hindi mo kayang umalis today,
It's fine. Asikasuhin na lang natin ang kasal. Iyon ang mas importante. Seryosong saad ni Liam. Sige. Thank you. By the way, I need your social media para naman alam ko kung saan ka kokontakin. Sabi ni Liam at inilabas ang cellphone niya. Agad na sinearch ni Joy ang mga accounts niya sa cellphone ni Liam. Namangha naman si Joy sa dami ng followers ni Liam sa kanyang mga accounts. Dan, sambit ni Joy. Sabay abot ng cellphone dito sa kanya. Thanks, aalis na ako. And enjoy your breakfast. Thank you. Nang sumarado ang pinto, ay kinuha ni Joy ang kutsara at nagsimula ng kumain. Mukha namang mabait. Bulong ni Joy sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang pakikitungo ni Joy kay Liam. Pinilit niyang ipakita na masaya siyang ikakasal sa binata upang maging masaya rin ang kanyang ina. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Pilit na nakangiti si Joy habang nakaharap sa altar. Do you take Liam Cheng to be your husband, to live together in matrimony, to love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Napatitig si Joy sa mga mata ni Liam. Tila ba blanco ang isip nito sa mga oras na yon. Yes po, Father. Sagot na lamang ni Joy. Do you take Joy Ponce to be your wife, to live together in matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both live? Yes, Father. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sa isang kurap lamang ni Joy, ay laking gulat niya nang hawakan ni Liam ang batok nito. At siniil siya ng halik. Naiwang nakatulala si Joy sa bilis ng mga pangyayari. Iyon ang unang beses na nagtagpo ang mga labi ni Joy at ni Liam. Itinaas ni Liam ang kanilang mga kamay habang nagpapalakpakan ang mga tao sa loob ng simbahan. Congratulations, newlywed! Napuno ng pagbati ang simbahan. Halos mangawit na rin ang panga ni Joy sa kakangiti sa mga kamera na nakapalibot sa kanila. Pagdating naman sa reception, ay napuno ng mga tao ang paligid. Kahit bakas ang pagod sa mukha ni Joy, ay wala siyang magawa. Kailangan niyang sumayaw sa gitna kasama si Liam. Let's dance! Kanina pa tayo pinapatayo. Bulong ni Liam. Napatingin si Joy sa kanyang heels. Ang tagal na niyang nakatayo kaya bakas na ang pamumula ng paan nito. Remove your heels. Umapak ka sa mapa ako. We need to dance now. Angal ni Liam. Napabuntong hininga si Joy. Hinawakan niya ang kamay ni Liam at tinanggal ang heels. Nagtungo sila sa gitna at sumayaw sa harapan ng maraming tao. Napatigil naman ang dalawa nang marinig nila ang tunog ng kanilang mga baso. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga nakapaligid sa kanila. Napalunok si Joy. Wala siyang nagawa kundi ang halikan si Liam sa labi. Mabilis lamang yon. At agad na napaiwas ng tingin si Joy. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Nakakahiyaman, ngunit kailangan niyang ipakita na okay sila. Liam, Joy, for us to show our gratitude, we book a flight for both of you. Inabot ng ina ni Joy ang isang envelope. Trip to Hawaii? Gulat na sambit ni Joy. Thanks po. But nakakabigla na naman na mamaya na ang flight. Hindi pa kami nakakapag-ayos ng gamit. Don't worry, Liam. Naihanda na ng mami mo ang gamit yung dalawa. All you need to do is sumakay sa airplane and enjoy the 3 days and 2 nights. Masayang sabi ng ina ni Joy. Napabuntong hininga na lamang si Joy
habang nakatingin sa kanyang singsing. Tunay na nga siyang kasal. Wala na siyang magagawa, kundi ang tanggapin ito. Pagsapit ng madaling araw, mabilis na gumayak sina Joy at Liam upang tumungo sa airport. Bitbit nila ang mga maletang inihanda ng ina ni Liam. Halos hindi na makalakad si Joy sa sakit ng paa nito at bigat ng kanyang dinadala. Liam, baka naman pwedeng... Hindi ko dadalhin yan. I am your husband, not your servant. Pareho lang tayong may bitbit. Inis na sabi ni Liam. Napaawa ang labi ni Joy. Muntik na siyang maiwan ng eroplano dahil pinabayaan lamang siya ni Liam. Mabuti na lamang at may flight attendant ang tumulong sa kanya sa mga gamit. Sa sobrang pagod nilang dalawa, ay pareho silang nakatulog sa buong biyahe. Kinaumagahan, nakarating sila sa Hawaii. Mabilis na tumungo sa hotel si Liam at Joy. Puno ng kaba ang puso ni Joy dahil alam niyang anytime ay pwede siyang angkinin ni Liam. What are you waiting for? Tanong ni Liam habang tinatanggal nito ang botones ng kanyang polo. Napaawang ang labi ni Joy. Napatingin siya sa kama at napalunok sa sariling laway. Ngayon na ba? Tanong ni Joy. Ano pa nga ba? Ayaw mo? Sarcastic na tanong ni Liam. Pikit matang tinanggal ni Joy ang kanyang pang-itaas. At saka nahiga sa kama habang hinihintay si Liam. What the heck are you doing? Gulat na tanong ni Liam. Bakit? Ano bang akala mo? Ha? Do you think I'll make love with you? Namula ang mukha ni Joy sa kahihiyan. Agad niyang tinakpan ang kanyang katawan. Sorry, hindi kasi klaro yung sinasabi mo. Joy, alam kong napilitan ka lang sa kasal na to. Hindi mo kailangang ipagpilitan pa. Stop acting. Baka sang inis sa mukha ni Liam. Teka, paano mo nalaman? Unang meet pa lang natin, halata naman sa'yo na napilitan ka lang magpakasal. Don't worry. Napilitan lang din ako. Kaya kung ayaw mo sa akin, ayoko rin sa'yo. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. So fake lang talaga ang pagiging mabait mo sa harap ng parents natin? This is all fake. Kung pwede nga lang gawing fake din ang marriage certificate natin. How come pumayag ka sa ganitong setup? Ano bang reason mo? Bakit hindi ka umatras kung ayaw mo pala sa akin? Bait-baitan ka pa? Sarcastic na sabi ni Joy. I'm turning 30 next month, Joy. My parents are pressuring me to marry. Gusto na nilang magkaapo. Ang sabi ko sa kanila ay maghintay sila. Pero tingnan mo kung anong ginawa nila. Now we're arranged marriage. Napaupo sa dulo ng kama si Liam. Gets ko na. Sa akin naman, I don't wanna hear it anymore. Kung ayaw mong mag-shower, mauuna na ako. At mabilis na iniwan ni Liam si Joy at nagtungo sa banyo. Napabuntong hininga naman si Joy. Habang naghihintay na matapos si Liam, ay tiningnan niya ang laman ng maleta. Nagulat siya na makita ang mga sexy lingerie na laman ng maleta. Halos wala siyang masusuot na komportableng damit. Dahil kung hindi bikini, ay fitted dress naman ang laman ng kanyang maleta. Kainis naman. Saan ako bibili ng damit nito? Maski pajama, wala. Ang lamig-lamig dito sa hotel. Reklamo ni Joy. Bakit? Anong damit ba ang binili ni Ma'am sa'yo? Tanong ni Liam. Nakakagaling lang ng banyo. Napalingon si Joy at nakita ang machong katawan ni Liam. Sandaling nawala ang inis nito sa kanyang asawa dahil hindi niya alam na ganito pala kaganda ang hubog ng katawan nito. So, Mom is really expecting na maakit mo ako using these kinds of clothes? Natatawang sabi ni Liam at saka kinuha ang isang pulang lingerie nito. Akin na nga yan. Inis namang sabi ni Joy.
Kumuha siya ng dress at mabilis na pumasok sa banyo.